His secret agent pretend wife. I live a stable and comfortable life. I'm rich, I'm beautiful, and I've got a job that I really desire. It's a job that satisfies my yearning for adventure and freedom. It's the thing I care most about besides my friends and family. Masaya na ako sa buhay na meron ako. Hindi ako ang klase ng babae na maghahangad pa ng mga bagay na wala ako. I have everything, pero lahat ng iyon ay nagbago nang makilala ko siya. He's sort of a new client, and because of the sudden twist and turn of our lives, I become his secret agent pretend wife. Chapter 1. Mishy's POV. Strike. Uulitin ko at sana naman makinig ka kahit paano. Tandaan mo bago ka kumilos o gumawa ng kahit ano, hintayin mo muna ang signal ko. Bilin niya sa akin for the end time. Kung nagtataka kayo kung sino yon, he's my best friend. Paris James Rocas or PJ for short. Sa tagal ng pagkakaibigan namin, kilalang kilala na niya ako. Alam na niyang nang magsaboy ng kakulitan ang Diyos sa mundo, ay may dala akong drum at sinalo lahat iyon. Kaya kadalasan din, siya ang napapagalitan ng kuya ko. Sa kanya kasi ako palaging ibinibilin. Ako nga pala si Michelle Green o Mishy. Ang mga nakakakilala lang sa akin ng lubos, ang tumatawag sa akin ng Strike, my other persona. I'm 18 years old at kasalukuyang nasa ikalawang taon sa kolehiyo. Pero maliban sa pagiging estudyante, isa rin akong secret agent. 14 years old pa lang ako habang ang kapatid kong si Kuya Ethan ay 17 nang patayin ang mga magulang namin. Wala kaming ideya kung sino ang pumatay sa kanila at iyon ang pangunahing rason kung bakit namin ginagawa ang trabahong ito. Ang pangalawa ay dahil sa gusto din namin ang aming trabaho. Napupunan ng trabaho namin ang mga pangangailangan namin. At isa pa, we never get bored. Kabilang kami ng kapatid ko sa Top Secrets Agents sa Black Heart Organization, isang legal na organisasyon kung saan gumagawa kami ng investigasyon para sa mga kliyente namin. Bago tumanggap ang BHO ng kliyente, ay gumagawa muna kami ng masusing background check para matiyak na wala silang criminal record. We don't do dirty works. Pero minsan sa mga missions, hindi maiiwasan na may masaktan kahit anong ingat ang gawin mo. Kadalasan mga ebidensya lang ang kinukuha namin at lahat iyon patago. Iniiwasan namin na magkaroon ng inkwentro. But like I said, it's inevitable. Hindi naman laging mahirap ang mga missions namin. Katulad ngayon, kailangan lang namin kumuha ng ebidensya para sa kliyente namin na si Mrs. Ronquillo, na naghihinala na may babae ang asawa niya na si Mayor Cesar Ronquillo. Kailangan ko lang makunan si Mr. Ronquillo ng litrato sa akto ng kanyang pambababae. Madali lang sana ito, kung hindi lang dahil sa mga guards niya na naka-red alert. Dahil na rin marahil ay dahil sa asawa ng boss nila. Mayaman si Mrs. Ronquillo. Dahilan para ikatakot nito na magkahiwalay sila. Idagdag pa na hindi maganda iyon sa paningin ng mga tao, lalo na at mukhang may balak siyang tumakbong kongresista sa susunod na eleksyon. I'm fine, knowledge. Relax, okay? Napangiti ako. Nai-imagine ko na kung gaano kakunot ang noo niya ngayon. How can I relax? I know you too well. Matigas ang ulo mo. Napatawa na lang ako. Wala akong balak itama siya dahil sang-ayon naman ako sa sinabi niya. Binilin kasi ako ni Kuya sa kanya. I'm such a handful person. Bihira akong sumunod sa mga utos sa akin dahil may sarili akong diskarte. Fine, fine. Sabi ko na lang sa kanya para sa ikatatahimik na niya, na sinabayan naman niya ng pagbuntong hininga. Kumurap-kurap ako nang maramdaman kong bahagya nang natutuyo ang contact lens na suot ko. It's a spy contact lens called Beautiful Eyes. Weird name. I know. Si PJ ang nagpangalan niyan since siya ang nakaimbento nito.
Isa kasi si PJ o mas kilala sa tawag na Agent Knowledge sa mga agents ng experiment department ng BHO na hindi pinapasabak sa field missions. Nasa headquarters lang sila kung saan gumagawa sila ng mga gamot, devices, gadgets at nagiging eyes namin pagdating sa mga mission. Bukod sa beautiful eyes, may suot din akong mic at LD o listening device para magkaroon ako ng komunikasyon kay PJ, and a small gun underneath my black shirt. Hindi mo aakalain na may baril akong dala dahil unang-una, hindi mo maiisip na ang isang 5'4" feet na babae with long black hair, so fair skin, and a pair of innocent black eyes and pouty red lips ay isang agent who can kill a dozen men in just a few minutes. Pangalawa, sa suot ko ngayon, walang sino man ang mag-aakala na makakapagdala pa ako ng baril. I'm wearing a black skirt and a deep blue halter top with a plunging neckline. Thanks to the genius minds of PJ and Katerina Von aka Agent Book, nagawa nila ng paraan na malagyan ako ng baril. Mas maliit pa ito sa normal na baril. Nakatali yon sa inner part ng hita ko. My outfit contradicts my face. Hindi ko naman kailangang masyadong mag-ayos ngayon. I just need a picture, pero mabuti na ang handa. Pumasok na ako sa Paso Bar, kung saan kasalukuyang naroon si Mr. Ronquillo. It's a decent club. Bihira lang ang nakakapasok, kaya malaya si Mayor para gawin ang gusto niya. Wala na kaming oras ni PJ para kumuha pa ng membership, kaya kailangan kong gumawa ng paraan ngayon. Plan A, trust Mishy's look. Plan B, trust Mishy. Cool, no? Hinarang ako ng guard nang nasa may pinto na ako. Hinawakan pa niya ako sa braso na alam kong chancing lang. Imbes na ibalibag siya kung saan ay nag-angat ako ng tingin at ngumiti. I heard his small gasp of breath when he saw my face. Wala kang membership, Miss Ganda. Wala kasi akong time kumuha eh. Hindi pa pwedeng makapasok ako, please? Pretty please? Tinititigan ko pa siya ng mabuti habang bahagyang nakapout. Lumapit ako sa kanya at pinaglandas ko ang hintuturo ko mula sa pisngi ng guard pababa sa dibdib niya. Pinigilan kong mapahalakhak. He looks hilarious. Miss, mawawalan ako ng trabaho sa gusto mo. Oh, but I really want to go in. Madami namang tao kaya I'm sure hindi na nila ako mapapansin. Besides, kung papayagan mo ko, I'll give you a reward later. Gumisi yung guard. Kinagat ko pa ang ibabang labi ko. I'm not even trying to be sexy this time. Pinipigilan ko lang matawa dahil naririnig ko ang gagging noise na ginagawa ni PJ sa listening device. Napangiti ako nang pinapasok na niya ako. Pinigilan kong sipain siya nang maramdaman ko ang mga kamay niya na bahagya akong pinisil sa bandang bewang ko bago niya ako hinayaang makapasok. Dumiretso ako sa stool na nasa minibar. Sa ilang segundo na umikot ang mga mata ko, I already found him. One martini please? Maliksi na kumilos ang bartender para gawin ang hiningi ko. Sumulyap ako sa kinauupuan ni Mayor kung saan may dalawang babae sa magkabila niyang braso. I just need to focus my eyes on them and blink. Then, beautiful eyes will do the job. Focus is my key. Hi, miss. Napalingon ako nang wala sa oras nang may biglang nagsalita. Nawala ang konsentrasyon ko. Nakakunot noong hinarap ko ang tumawag sa akin. My eyes widened. Am I in heaven? Bakit may angel dito? An angel with a drop-dead gorgeous body, a super handsome face, jet black eyes, and a kissable lips. Wait, kissable lips? Napakurap ako. What the? We need Mr. Ronquillo's picture, not whoever that is. Napapitlag ako nang marinig ko ang boses ni PJ. Strike, focus. I can't believe this. Ngayon ko lang naranasan na ma-distract ng ganoon. Kasalanan to ng anghel, ng lalaking to. Binalik ko na ang tingin ko kila Mayor.
It's not my fault, okay? Masyado lang talagang nakakadistract ang mukha ng lalaking nasa tabi ko. Hindi ko na siya pinansin, kahit na narinig ko siyang bumulong ng sungit. I should hate this guy for distracting me. Ngayon lang nangyari sa akin yun. I'm always in control when it comes to my job. At kahit kailan, hindi ako nawala sa momentum ko. Kinurap-kurap ko ang mga mata ko habang nakatingin ako kila Mayor. Walang duda na hihiwalayan na siya ng asawa niya once na maibigay namin ang mga nakuha naming literato. Ang magandang part doon, baka sakaling mawalan na ang Pilipinas ng katulad ni Mayor. I mean, hello, ang hirap na nga ng bansa natin, tapos may mga tao pang katulad niya. Binalik ko ang tingin ko sa minibar at kinuha ang martini ko. I'm done just like that. Napatigil ako sa akmang pag-inom nang makaramdam ako ng komosyon sa likuran ko. Umalis ako sa kinauupuan ko at animo baliwala na nagbayad at naglakad paalis. Napatigil lang ako nang makita kong hindi sa akin papunta ang mga guards ni Mr. Ronquillo. Parang biktima sa horror movie na unti-unti kong nilingon ang anghel na nakita ko kanina. Why the hell did you stop, Strike? Get out now! Hindi ko pinansin si PJ dahil napako ang tingin ko doon sa lalaki. Isa din ba siya sa mga kinuha ni Mrs. Ronquillo para manmanan si Mayor? If that's the case, ibig sabihin lang nun, wala siyang tiwala sa amin. Napapalatak ako. No, it's impossible. Nakangiting nilapitan ko yung lalaki at hinila ko siya patayo. Halatang nagulat siya nang maputol ang ginagawa niyang pagkuha ng mga picture kay Mayor. Yes, that's what he was doing. Strike, now! They're not after me, knowledge. Kahit na! Hindi ko na pinakinggan ang sasabihin pa niya. Ngumiti sa akin yung lalaki dahilan para saglit na mapakurap ako sa pagkasilaw sa ngiti niya. Alam kong nanggagalaiti na si PJ ngayon, kaya kailangan ko ng kumilos. That's Mayor Ronquillo, right? Man, this is big news. Halata sa lalaki na malakas na ang tama ng alak sa kanya. Stop it! I hissed at him. Hinila ko siya ulit at dahil sa kalasingan marahil, kaya napasandig siya sa katawan ko nang mawalan siya ng panimbang. Hey, Missy, I know I'm hot, pero hindi mo naman ako kailangang hilahin. Bumuntong hininga ako at hinila na siya palabas. Nararamdaman ko na nakasunod sa amin ang mga guard ni Mayor. Sigurado akong ayaw lang nilang makuha ang atensyon ng mga tao sa bar. Where's your car? Bahagya ko siyang inilayo sa akin. Dahil halos ipasan na niya ang kanyang bigat sa akin. Iinom-inom, hindi naman pala kaya. Hindi ko maintindihan kung anong isinarap ng mga alak. Oo, umiinom ako, pero hindi mga hardcore na inumin. Ang hirap kasi sa mga lalaki, nagpapagalingan. Ang tataas ng pride. Kung nakakain lang ang pride, baka wala ng taong nagugutom ngayon. Tinignan ko yung lalaki at bahagya ko siyang inalog. Where's your damn car? Why? Want to do it in my car? Ngumisi ako sa kanya at minumuestra gamit ng hintuturo ko na lumapit siya sa akin. Ibinaba niya ang ulo niya. Lumuwang ang ngiti ko nang mapasigaw siya nang pingutin ko ang tenga niya. Now, where's your car? Nakasimangot na itinuro niya ang kinaroroonan ng sasakyan niya. Kinaladkad ko siya papunta doon nang makita kong nakalabas na din ng paso bar ang mga guards ni Mayor. Kinapa ko ang katawan ng lalaking anghel para hanapin ang susi. Nang makuha ko iyon, ay dali-dali kong binuksan ang pinto ng Jaguar niya at pinasok siya roon. Drive as fast as you can and get away from here. Akmang isasarado ko na ang pinto pero pinigilan niya ang kamay ko. You're not coming with me? Nginitian ko siya ng peke. Itinulak ko ang noo niya gamit ang hintuturo ko para ipasok ang ulo niya sa loob. Hindi. Drive! Pinanood ko ang sasakyan niya nang humarurot iyon paalis. Buti naman sumunod. Huminga ako ng malalim at humarap na ako sa mga guards ni Mayor nang may ngiti sa labi. Bring it on! Chapter 2. Are you out of your mind? Napatakip ako ng tenga. Hinubad ko ang jacket na isinuot ko kanina nang lamigin ako sa kotse at inihagis ko iyon sa isang tabi.
Nahahapon na umupo ako at itinaas ang paa sa lamesa na nandito sa laboratory ni PJ. Chill, I'm still in one piece. Stop whining dahil nagugutom na ako. Naihilamos ni PJ ang mga palad niya sa mukha niya. Natatawang kinagat ko ang mansanas na nakita ko sa lamesa. He looks cute when he's like this. Namumula ang mukha niya sa inis sa akin. Mamaya naman kakalma din yan. Hindi naman niya kayang magalit sa akin ng matagal. One piece? That's great! Dahil kapag nalaman ng kuya mo ang ginawa mo, I'll be going home in little pieces. Natawa ako. Hindi naman ganoong kabrutal si kuya. Masasabon lang kaming pareho. Lalo na kapag nalaman ng boss namin na si Poseidon. They still treat me like a baby. Kaya hindi malabong mapagalitan nga kami. O si PJ for that matter. Ano bang kinakatakot mo? Nag-enjoy pa nga ako ng lagay na yun. Medyo kinakalawang na rin ako kaya kailangan ko din ng exercise. Kumagat ulit ako ng mansanas. This won't do. I need real food. First, I'm dead. Paniguradong lagot ako sa kuya mo. Pangalawa, malaking gulo kapag nagsumbong ang lalaking naging apple of the eye mo ngayong gabi. Hindi na niya natapos ang sasabihin niya dahil nakalapit na ako sa kanya para isubo sa bibig niya ang mansanas na hawak ko. Napaubo siya at nakangiti ng matamis na tinapik-tapik ko lang siya sa likod. Tinignan niya ako ng masama. Oh, come on. Akong bahala sa'yo kay kuya. Sa anghel, sa lalaki naman na yon, hindi yun magsusumbong dahil wala naman siyang nakita. Nakaalis na siya nang nagkaroon kami ng enkwentro ng mga gwardya ni Mayor. At isa pa, he's drunk. Which reminds me that I still need to look for him. Hinayaan ko siya na mag-drive ng lasing and it's my responsibility to make sure na ayos lang siya. Baka naman gusto mo lang siyang makita. Napasimangot ako sa itinatakbo ng endangered brain cells ko. Dear brain, huwag ka nang osisera at huwag ka nang masyadong mag-isip ng mga bagay-bagay dahil baka lalong umunti ang cell count mo. Lumapit ako sa isang monitor sa isang tabi. Ang daming monitor dito. Pero stand out ang isang ito dahil may mga stickers ng kung ano-anong cartoon characters para alam namin na iba siya sa mga monitors dito. The stickers? Siyempre, ako ang magaling na nakaisip nun. Once upon a time, halos himatayin si PJ nang makita niya ang kinahinatnan ng invention niya. Anong gagawin mo dyan? Pinigil niya ang kamay ko nang akmang pipindot na ako. Pinunasan niya pa iyon dahil may bahagya pang juice ng apple. Hahanapin ko si Mr. Drunk. Bakit pa? You don't even know his name. I look at him incredulously. Okay ka lang? Ano pang gamit nitong invention mo kung hindi natin siya mahahanap? Umupo ako sa harapan nun at nagsimula akong tumipas sa mga keys ng keyboard. Nasa likod ko lang si PJ at nakatingin sa ginagawa ko. Or maybe nagbabantay lang siya dahil baka kung ano na naman ang gawin ko. May Mishi trauma yatang si PJ eh. And anyway friends, don't let friends drive drunk. He's not your friend, sabi ni PJ na umupo na sa tabi ko. Binilatan ko siya at ibinalik na ang atensyon ko sa ginagawa ko. This should be easy. Hindi ko pa nakakalimutan ang mukha ng anghel na yun. Bawat detalye sa mukha niya natatandaan ko pa. Nagsimula ako sa buhok, deep black hair, then fair skin, jet black eyes, and kissable lips. Mabilis na nagpalipat-lipat ang mga iba't ibang klaseng mukha sa monitor. Actually, pwede naman kaming humanap ng ganitong gadgets sa kung saan. Hindi na rin naman bago ang ganitong gamit. Yun nga lang, mas gusto ni PJ ang sarili niyang gawa. Dale Edwin Knight. Napatitig ako sa mukha na nasa screen. Mayroon siyang tipo ng mukha na hindi ka magsasawang titigan. Para siyang galing sa isang magazine o ipininta ng pinakamagaling na pintor. I found his contact number and address. Binalik ko ang tingin ko sa screen at napatitig na naman ako. Para akong inaakit ng mga matang iyon na huwag kong ialis ang tingin ko. Hoy! What? Sheesh, makaalis na nga? Umorder ka ng pizza.
Kapag wala akong makitang matinong pagkain pagbalik ko, kakain ako ng tao. At ikaw ang nasa top list. Tumayo na ako at kinuha ang jacket ko. Wala akong balak manigas sa lamig. Sure thing, libre mo? Kinindatan pa ako ni PJ, mahilig sa libre. No? Ginamit mo na nga ang invention ko. Idadagdag pa na dahil sa'yo masasabon, makukusot, mababanlawan at maisasampay ako ng kuya mo. Fine, whatever. Gusto ko maraming pepperoni. Sumaludo siya. Magkasundo kami pagdating sa pagkain niyan. I grabbed my keys at naglakad na ako papunta sa garahe na animo tindahan ng sasakyan sa dami ng mga kotse at motorcycle. Lumapit ako sa paborito kong kotse. It's fast and can make you feel like flying in no time. Regalo sa akin yan ni Poseidon. Naalala ko tuloy ang kotse ng anghel na yon, Jaguar XFR. Pretty fast car. Sigurado ako na hindi lang iyon ang nag-iisang kotse ng lalaki na yon. Ayon kasi sa nabasa ko kanina sa data niya, he's the CEO of their family business, Knight Corporation. Kahit na 22 pa lang siya, the company focuses on expensive cars. Sumakay na ako sa kotse ko. May pinindot lang ako na combination para makalabas ako ng garage. Then I sped away. Wala namang traffic at alam ko din na wala namang sisita sa bilis kong magpatakbo. Alam na ni PJ na si Baby Porsche ang gamit ko, kaya panigurado na nakabantay na siya sa mga CCTV. He's a great hacker. Nang makarating ako sa tapat ng malaking bahay na napakalayo sa mga kapitbahay, ay inihinto ko ang sasakyan ko. Nag-angat ako ng tingin sa malapalasyong bahay. Maybe he's okay? Or not? Naniningkit ang mga matang bumaba ako ng sasakyan. Naaninag ko na may tao pa sa kotse na siyang ginamit ni Knight kanina. Mukhang hindi siya napansin ng mga gwardya sa bahay dahil sa madilim na parte siya nagpark. Nakapamaywang na tinignan ko ang bintana. Tulog na tulog, buti nakarating yan dito. Bumuntong hininga ako at naglakad papunta sa tapat ng bahay niya. Alangan namang kargahin ko siya. Pinindot ko yung doorbell ng paulit-ulit. Naiinip na ako at nagugutom. I need some food. Bumukas ang pinto bigla. Akala siguro ng gwardya ang amo niyang lasenggo ang nagdo-doorbell. Panigurado naman na sanay na sila sa kanya sa gabi na lagi umuwi. Sa kakainom niya hindi na nakakapagtakang ilang taon mula ngayon para na siyang buteteng laot. Miss Ganda, hindi laruan niyang doorbell. Alam ko, anong akala mo sa akin, alien? Nandun ang amo mo sa kotse niya. Kapag nagising yan ng masakit ang likod, kayo ang mananagot. Tumingin siya sa tinuro ko. Tumalikod siya at tinawag ang mga kasamahan niya. Napapailing na naglakad ako papunta sa kotse ko. Why did I even bother? Ang hirap maging mabait. Buti na lang, hindi ko nakasanayan. Napangisi ako sa naisip ko. Right, hindi naman ako mabait. Baka tinamaan lang ako ng pagiging good Samaritan ngayong araw na to. Makabili na nga lang ng ice cream, baka sakaling dumapo na ulit sa akin ang dating Mishi na wala ni katiting na interes sa mga Poncio Pilato na nagkalat sa contaminated nating mundo. Right, ice cream. Chapter 3. Kuya! Tinalunan ko bigla ang nakita kong lalaki na nakatalikod at kasalukuyang naglalakad sa hallway ng headquarters ng BHO. Kilalang kilala ko ang kuya ko. Siyempre, kuya ko yan eh. Sa likod pa lang niya, iba na. Siya ang epitome ng salitang sexy back. Ah, get down, Mishi. I just giggled. I miss my kuya. Halos isang buwan din kasi kaming hindi nagkita. At sa kasamaang palad ay sermon ang inabot namin ni PJ sa huling pagkikitang iyon dahil sa ginawa ko sa mission ko kay Mrs. Ronquillo. Miss you, kuya. Kinurot ko pa ang mga pisngi niya na ikinatawa niya na lang. Bumaba ka na dyan, ang bigat mo. Ilang kabang bigas ba ang kinain mo? As if tumataba ako. Iyon ang isa sa pinagmamalaki ko. Kahit ilang box ng pizza at ilang cup ng kanin ang kainin ko, hindi ako tumataba. Mabilis ang metabolism ko. Kaya malakas ang loob ko na kumain ng madami. Ang sarap kayang kumain. Baba na. Ayoko, saan ka ba kasi pupunta?
Hinigpitan ko ang pagkakayakap ko sa leeg niya para hindi niya ako maibaba. Kay Poseidon, kauuwi lang niya din galing sa bakasyon. Tumagilid siya at itinaktak ang katawan niya para maihulog ako. Napangiti na lang ako. Sama? Pinapatawag ka din naman talaga. Oh? Hindi ka kasi nakikinig kapag may announcement? Hindi na ako magtataka kung mapaos si Poseidon sa kakatawag sa'yo. Nagpout ako. Nag-a-announce kasi si boss kapag may pinapatawag siya. Maraming nagkalat na speaker dito sa headquarters. Kadalasan kasi, wala ako dito. At kapag dumadating naman ako, tapos na ang announcement. Naglakad na si kuya. Mamaya ko na lang pupuntahan si PJ kapag tapos na kami sa pakikipag-usap kay boss. Hindi naman siguro ako uubusan ng food nun. Best friend ko yun eh. Para akong kwala habang nakasabit ako sa likod ni kuya. May mga natatawa at napapangiti nang makita ang ayos namin. Nang makarating kami sa tapat ng office ni boss, tumapat lang kami sa retinal scanner. Ini-scan nun ang mga mata namin bago bumukas ang pinto. Bumungad sa amin ang isang lalaki na nasa late 20s na. 28 to be exact. Maganda ang build ng katawan niya. Nakangiti siya sa amin, emphasizing his strikingly handsome face. He is Enrique Marshall Davids, aka Poseidon. Anak siya ng matalik na kaibigan ng parents namin na kasama nilang napatay noon. Pilit tinanggap kaagad ni boss lahat ng iyon at kinupkop kami ni kuya. Siya na ang tumayo bilang nakakatandang kapatid at ama namin. Kahit na 24 pa lang siya that time. Bata pa lang, sinanay na siya ng father niya na si Tito William. Wala na din kasing nanay si boss dahil namatay ito sa panganganak sa kanya. Balak ipamana sa kanya ni Tito William ang David's Agency na dating BHO. Pero hindi na nangyari iyon dahil sa mga naganap noon. Si boss na mismo ang nagtayo ng BHO. Hindi maiwasang hindi ko maalala ang mga nangyari. Ilang taon na ang nakalipas. Flashback. I'm so excited. Pupuntahan namin sila mami at daddy sa pinagtatrabahuhan nila kila Tito William. Alam naman namin ang tungkol sa totoong trabaho nila dahil nasabi na nila iyon sa amin. Kasi bawal ang secrets sa family namin. Kuya, okay lang ba talaga na mag-drive ka? You're not old enough and you don't have a license. Huwag kang maingay, kesa naman tawagin natin si Manong D. May sakit yun. But kuya, I miss daddy and mommy. Don't you miss them? I pursed my lips. Tumango na lang ako. Ilang linggo na kasi namin hindi nakikita ang parents namin. Kaya kami na lang ang pupunta doon para dalawin sila. Total, ilang beses na rin naman kaming nakarating doon. Nang makarating kami doon ni kuya, mabilis na naipasok namin ang kotse sa garahe. Dahil alam naman namin ang combination. Kaagad na bumaba ako nang makapark si kuya. I'll see mom and dad na. Maybe I can ask them to buy that phone I really want. Mataas naman ang grades ko eh. Ako at ang number 1 sa ranking namin. Habang naglalakad kami, may napansin ako. May mga ingay akong naririnig sa loob na bigla ring tumahimik. Kuya, narinig mo yun? Oo, halika, tignan natin. Naglakad na kami papasok. Tumuloy kami sa office ni Tito William dahil mas madali naming mahahanap sila mami kapag kay Tito kami nagtanong. Do you think bibilhan ako ni mami ng bagong phone, kuya? Mataas naman ang mga grades ko, saka girl ako. We, good girl ka dyan. Napahinto kami sa bahagyang nakaawang na pinto ng opisina ni Tito William. Kuya, tinakpan ni kuya ang bibig ko at iminwestra na tumahimik ako. Hindi niya inaalis ang kamay niya kahit na tumango ako. Hinila ako ni kuya sa isang gilid kung saan makikita namin ang mga nangyayari sa loob nang hindi kami nakikita. Nandoon ang mga magulang namin. Hindi namin kilala ang lalaki at babae na kausap nila. May hawak silang baril na nakatutok sa parents namin. Sa isang tabi naman, nakahandusay ang walang buhay na si Tito William. Sabihin niyo sa amin. No, matatag na sagot ni Daddy. He looks serious. Ikinasa ng lalaki ang baril at itinutok ulit kay Mami, habang yung isang babae ay kay Daddy itinutok ang baril. Nakita ko ang saglit na takot sa mga mata ni Daddy, pero hinawakan lang ni Mami ang kamay niya at bahagyang ngumiti.
Hindi ako mangingiming patayin kayo. Ibigay niyo na sa amin. Parang mo na rin sinabi na ibigay na namin ang mundo sa'yo. It's our fault kung bakit nagkaroon ng ganoong bagay. At kami lang din ang may karapatang humawak nun para tuluyang sirain. Dahil alam kong kapag napasa kamay niyo iyon, ay magpapakasasa kayo sa kapangyarihan na kaya nitong ibigay. Napatingin sa gawin namin sila mami at daddy. Nakita ko ang saglit na paglalaki ng mga mata nila, pero kaagad din nilang iniwas ang paningin nila. Pag-iyak na lang ang tangi kong nagawa nang kinalabit nila ang gatilyo. Walang buhay na bumagsak sila mami at daddy sa sahig. Naririnig ko ang mahinang pag-iyak ni kuya. Tinanggal na niya ang kamay niyang nakatakip sa bibig ko at hinila na ako palis. Mabilis ang mga kilos namin. Hindi na kami nakabalik pa sa parking dahil may mga lalaki kaming nakita na nandoon. Nagtuloy-tuloy lang kami sa pagtakbo. Naririnig ko ang mga yabag sa likuran namin na sinusundan kami. Kuya, may humahagibis na bala na ilang dangkal na lang ang layo sa gilid ko na sumunod sa isang nakakabinging putok. Lalong bumilis ang takbo namin ni kuya. Dito, dali! May humila sa isa kong kamay. Tinignan ko ang may-ari nun at nakita ko ang anak ni Tito William. Sumunod kami sa kanya ni kuya. May mga bangkay na nagkalat sa dinadaanan namin ngayon, pero tuloy lang kami sa pagtakbo habang iyak lang ako ng iyak. Don't look at them, just run! Sabi ng anak ni Tito William, nakita ang determinasyon sa mga mata niya na mailabas kami dito. May nilabasan kami na isang pinto kung saan mayroong nag-iintay na sasakyan. Mabilis na sumakay kami doon at pinaharurot na niya iyon paalis. Patuloy lang ako sa pag-iyak sa likod ng kotse. Lumingon ako sa likod namin. Walang sumusunod sa amin. Pero nakita ko ang ilang sasakyan na umahagibis paalis ng gusali. Kasunod noon ay isang nakakayanig na pagsabog. One day, that place will rise again. I will seek for justice for every blood that was shed in there. That's the only thing I can do for them. Ganoon nga ang ginawa ni boss. Itinayo niya ulit sa ibang lugar ang David's Agency at pinangalanan niya itong Black Heart Organization. Sa paglipas ng panahon, nakakuha si boss ng mga taong naging miyembro niya. Ang iba sa kanila ay kaanak ng mga taong nasawi sa David's Agency. Ang iba naman ay bagong kakilala lang niya. Isa kami ni kuya sa mga unang miyembro. Noong una hindi niya kami pinayagan. Pero mapilit kami at determinado. Pinuhos niya ang oras niya sa pagtuturo sa amin ng lahat ng kaalaman niya. Kuya and I became his best fighters. Ako ang unang miyembro na babae. With my determination and ability to learn, faster than any normal person, it just took me a year to know everything. I needed but I never stopped training. At the age of 16, nagsimula na akong sumabak sa mga missions. Una, maliliit lang, hanggang pabigat na ng pabigat ang mga hinahawakan kong kaso. Maybe I'm a prodigy, katulad ng sabi ni boss. It runs in the family dahil after all, iyon ang trabaho ng mga magulang namin. Nasa experiment department si mami at sa field naman si daddy. Pero kami ni kuya, we can do both. Actually, lahat ng elite agents ay bihasa sa parehong departments. Si boss, kuya, ako, PJ at si Kat. Hindi na ako yung iyaking bata dati. I became a new Michela. Michela na walang uurungan, walang makakatalo at walang makakapanakit. I'm not some kind of damsel in distress and heroine type of girl. Hindi na ako ang batang naniniwala kay Prince Charming who will come and sweep me off my feet. Kaya siguro hindi tumatagal ang mga naging boyfriend ko. 1 buwan ang pinakamatagal at 3 araw ang pinakamaikli. Katwiran ko, I don't need a man who can't accept me. I'm strong and I can handle myself. I don't need a man who can't accept me. I'm strong and I can handle myself. I don't need them to be happy. Sa kabila ng edad namin ni kuya, maisasama mo na kami sa mga batang tinatawag nilang rich kids. Pagkakaiba lang hindi kami umaasa sa pera ng mga magulang namin, kahit na malaki ang halagang ipinamana nila sa amin. Malaki din ang sweldo namin dito, kaya hindi kami maghihirap ni kuya.
Kahit pa ang mga magiging anak namin. Not that I have plans. Boss! Ginitaan ko si Poseidon na napakamot sa pisngi niya nang marinig ang pagtawag ko sa kanya. My baby Mishi, kailan mo kaya ako matutunod ng tawaging Poseidon? Or daddy perhaps? You know, I treat you like my brother or my father. Mas madali lang bigkasin ang boss. At isa pa, you're not that old. Baka akalain pa nila, sugar daddy kita. Enrique na lang, gusto mo? Lihim na napangisi ako nang mapangiwi siya. He hates his name. Pang tagapagmana naman kasi ang tunog ng pangalan niya. How about kuya? Enrique? Napabuntong hininga na lang siya, tanda ng pagsuko. Hindi naman siya mananalo sa akin pagdating sa kulitan. Napatingin ako kay kuya na napapailing na ibinaba ako. Hindi na ako nagreklamo. Nawiwili na ako eh. Tamad? One of my charms, kuya. Sabi ko sa kanya sabay kindat. Napatigil lang kami nang tumikhim si boss. As much as I like the two of you having fun there, kailangan ko muna kayong istorbohin. Let's get down to business. Nginitian niya kami. Kasalukuyang kurot-kurot namin ni kuya ang pisngi ng isa't isa. Nag-peace sign ako kay boss at umupo na ako sa isang upuan sa harapan ng table niya. Sumunod si kuya. I can't wait. Mukhang may mission na naman. I hope mas adventurous pa this time. Cross fingers. Chapter 4. Not again. Nakangiwi pa si kuya nang sinabi iyon. Alam kong pareho lang kami ng ekspresyon. Parehong hindi maipinta ang mga mukha namin. Naa-amuse na nakitingin sa amin si boss. Nakatukod pa ang baba niya sa kamay niya habang pinagmamasdan kaming magkapatid. We're expecting something big and dangerous. Yung tipong tataubin namin si James Bond. Like, huhulihin namin ang isang mag-a-assassinate sa isang bigating politician. May magpapahanap ng golden and ancient treasure. Or running after a syndicate. Not like this. Mas gusto ko pang makipaghabulan sa leon. Our mission is to babysit. Simple as that. Nagkatinginan kami ni kuya. Walang thrill at siguradong mamamatay kami pareho sa boredom. Your missions are different but it's connected. Nagtatakang nilingon ko si boss. Different tapos connected? Parang alien language ata yun. Yumukyok ako sa lamesa ni boss. Ethan, may mamanmanan ka na babae at ang kaibigan niyang lalaki. They are the suspects sa krimeng ibinabato sa kanila. Akmang magrereklamo si kuya, pero nagsasalita na si boss at tumingin sa akin. Inihahanda ko na ang sarili ko dahil for sure, boring din ang ipapagawa niya sa akin. Wala naman kaming magagawa. Nagkataon kasi na eto ang natapat sa amin. And you, Mishi? You need to pretend to be the wife of the client's son. Fine, wait, what? Nanlaki ang mga mata namin ni kuya. Itinagilid ko ang ulo ko at itinaktak iyon na animo may nakabara sa tenga ko. Kinusot ko pa ang mga mata ko para masiguradong si boss nga at hindi alien ang kaharap ko. Gustong malaman ni Mrs. Sarah Knight at Mr. Alastor Knight kung aksidente lang ba talaga ang nangyari sa anak niya na ngayon ay may amnesia na. Pinaghihinalaan niya si Marga Smith na dating kasintahan ng anak niya at si Charles Brandon na kaibigan lang ang pagpapakilala ni Marga. Sila ang babantayan mo, Ethan. Inabot ni boss ang isang itim na folder kay kuya at ang isa naman ay sakin. Bossing na gwapo at super hot. Baka naman pwedeng sa iba. Nope, sorry baby. This mission is unimportant to me as it is to you. Seryoso ang tingin na ibinigay niya sa aming magkapatid. May kinalaman sa kanila ang main suspect ko sa pagpatay sa mga magulang natin. Napasinghap kami ni kuya sa narinig namin. Tama si boss. This is important. I can feel the fire in my eyes and the quickening of my pulse. Matagal na naming hinihintay to. I wouldn't waste this chance para singilin ang mga dapat singilin. Why?
Tanong ni Kuya kay boss na napasandal sa kinauupuan niya. Katulad ng sinabi ko sa inyo noon, ang mga magulang natin ang dahilan kung bakit nabuwag ang BENT, isang illegal na organisasyon ng mga sindikato. Sa tagal na panahon ng investigasyon na ginawa ko sa nangyari noon, nakakalap ako ng iba't ibang impormasyon. Nalaman ko din ang mga pangalan ng mga may mataas na katungkulan doon. Bernardo Smith, Emerald Smith, Nolly Darlan at Dicondo Darlan. Smith? Marga Smith? Napatingin ako kay Kuya. This is news. Big news. Tumingin kami kay boss. Ano pang hinihintay natin? Nasa atin na ang mga pangalan. Halos pasigaw na ang pagkakasabi ni Kuya ng mga yun. Nanatili lang akong nakatingin kay boss. Gusto ko na din silang puntahan. I'll take their life with my own hands. At hindi ako magdadalawang isip na gawin iyon. Katulad ng ginawa nila sa mga magulang namin. They deserve it. Let's not be too hasty. Alam kong matagal na natin itong hinihintay. Pero kailangan pa rin nating isaalang-alang ang sitwasyon ng kliyente natin. And besides, meron man tayong mga pangalan, wala naman tayong katibayan sa mismong organization. We can't mess this up. Umangat ang bawat sulok ng labi ko. Iisa lang ang ibig sabihin nito. Abot kamay na namin ang hostisya. At para maabot iyon, kailangan namin ang bago naming kliyente. It's like hitting two birds with one stone. Matagal nang namayapa ang mag-asawang Darlan. Sigurado ako na lahat ng impormasyon ay nasa sa mga Smith. Sabi ni boss, na iminuwestra sa aming basahin ang folder na sinunod naman namin ni Kuya. Anong kinalaman ni Marga Smith dito? Nabuwag na ang sindikato kaya hindi siya makakasama roon. And who's this Charles? Tanong ni Kuya na sunod-sunod ang paglilipat ng mga page. Walang kinalaman si Marga at iba ang sitwasyon nila ni Charles. Pinaghihinalaan silang may relasyon ni Marga. At pera lang di umano ang habol nito sa anak ng kliyente natin. As for the organization, binubuo ulit iyon ni Emerald at Bernardo Smith. More people getting killed. Kailangang mapigilan namin sila. Para magawa yun, kailangan namin gawin ni Kuya ang misyon na to. Nagpatuloy si boss sa pagsasalaysay. Tinignan ako ni boss. 3 taon ng girlfriend ng batang knight si Marga Smith. She's a trophy girlfriend. Hindi daw seryoso ang anak nila kay Marga, kahit pa nagtagal sila. Gold digger, ang eksaktong sinabi ng kliyente natin. Ilalayo mo si Marga sa kanya at iimbestigahan kung may iba pang istorya sa likod ng aksidente niya. What's his name? Sinimulan kong hanapin sa folder, pero nasagot na niya ang tanong ko. Dale Edwin Knight. Nalaglag ang pangako. Nabitiwan ko din ang folder na hawak ko na lumikha ng ingay. Imposible. Paanong ang anghel na yon? Imposible. Kilala mo siya? Si Kuya ang nagtanong. Tinignan din ako ni boss na hinihintay ang sagot ko. Siya yung anghel, yung istorbo na gumambala sa mission ko last month sa Paso Bar. I swear, safe siyang nakauwi sa bahay nun. Paanong may amnesia siya? Ngumiti sa akin si boss. Kailan lang ang aksidente nang nangyari sa kanya? Aalamin mo kung anong dahilan ng aksidente niya bukod sa iginigiit ng mga pulis. Ang mga pangyayari ng gabing iyon, hindi na niya matatandaan dahil nagsimula ang pagkabura ng alaala niya sa unang araw na nagkakilala sila ni Marga Smith. Fortunately, kilala mo naman pala siya, kaya hindi ka na masyadong mahihirapan kahit na paniguradong hindi ka na niya naaalala. Fortunate? Hell no! Chapter 5. Tulala ako habang maganang kumakain sila PJ at Kuya Ethan. Parang hindi magawang ma-absorb nang naghihingalo kong utak ang mga pangyayari. Hindi ko alam na si Mr. Drunk pala ang alagain ko ngayon. Hindi lang yun, kailangan ko pang magpanggap na asa-asawa niya. Kahit na mukha siyang anghel at kanasa-nasa ang yummy-licious niyang katawan, the idea of marriage creeps me out.
Oy, Mishi, tulala ka dyan. Dahan-dahan kong nilingon si PJ. Napangiwi siya nang makita ang buhok kong mukhang dinaanan ng tornado at ang blanko kong ekspresyon. Kumain ka na lang dyan. Tinatamad akong mag-explain. Ang gusto kong gawin ay magkulong sa kwarto ko at subukang i-imitate si Sunako ng Yamato Nadeshi ko. Baka pwede din akong pumasa bilang babaeng dilim. Strike! Say ah! Binuka ko na lang ang mga labi ko nang inumang ni PJ ang kalahati ng hotdog na kinakain niya. Ngumunguya na ibinalik ko ang atensyon ko sa pag-iisip ng paraan para hindi ako ang maging pretend wife ng anghel na yon. Wife? I love my freedom. Kahit na peke lang ang married role na gagampanan ko, iba pa rin ang dating nun sa akin. Napatingin ako kay PJ at nasalo ko ang tinidor na animong dart na ibinato niya sa akin. That's how fast I am. Kaya nga strike ang tawag sa akin. Isang strike lang daw ang lahat para sa akin. I strike like a lightning, kaya iyon ang naging code name ko. See? I got your attention. Ewan ko sa'yo, mabulunan ka sana. Since matalino si PJ, naisip niyang huwag na akong guluhin at ipagpatuloy na lang ang pagkain niya. Kapag ganitong buhol-buhol ang utak ko, baka bigla na lang akong mangagat. Maiba ang usapan. Kaya Agent Knowledge ang codename ni PJ kasi matalino siya. Ganon din si Kat. Si Kuya naman, Agent Eagle. Hindi ko lang alam kung bakit iyon ang pinili niya. Male ego, maybe? Shish, kahit anong ligaw ko sa utak ko, bumabalik pa rin ako sa sitwasyon ko ngayon. Ginulo ko ulit ang buhok ko at sumubsob ako sa lamesa. Hindi ko makalimutan. So, kailan mo gagawin ang next mission mo? Tanong ni PJ. At paano ko naman malilimutan ngayon? May nagpapaalala? Mukhang nananadya talaga tong sangto. Monday. I bet matatapos mo agad yan. I don't think so. Sabat ni Kuya sa usapan. Sang-ayon ako sa kanya. Imposible na matapos kami agad. What we're dealing with right now is different. Bakit? Ano bang mission nyo? Si Kuya na ang nagkwento sa kanya dahil hindi mo ako maaasahang ulitin lahat yun. Ang haba kaya, hindi ako ganon kasipag. Actually, hindi ako masipag. Period. Wow, magiging ulirang asawa ka na? Congratulations! Aray! Ipinapaalam ko lang po na binutukan ko siya. Yung klase ng batok na panigurado ay hihilingin na niya na hindi namatay ang kalahati nang gumagana niya pang utak. Hawak niya ang ulo niya at tinignan ako ng masama. Binilatan ko lang siya. Sinong mag-aayos ng wedding pictures at mga papers? Napangiti ako sa tanong ni Kuya at ngising aso na nilingon ko si PJ na saglit na napatigil. Nagmamadaling uminom siya at pilit na ngumiti sa amin. Oo nga pala, may gagawin pa ako. Batsi mo na ako? Bago pa siya makatayo, piningot ko na siya. Agad na mula ang tenga niya kasabay ng mukha niya. As usual, nakyutan na naman ako sa namumula niyang mukha. Kaya pinisil ko siya sa magkabilang pisngi. Aray! At saan ka pupunta? Isusumbong kita kay boss. Sabi ko nga, ako nang bahala sa kasal mo. Takot ka lang kay boss eh. Of course not. Right, love mo lang kasi ako. Napataas ang kilay ko nang lalo pa siyang namula. Yumukyok ulit ako sa lamesa. Kailangan ko ng peace and quiet para makaisip ako ng kapaki-pakinabang na mga bagay. Sa ngayon, ang naiisip ko lang ay magpaka-ermitanya sa unang bundok na makikita ko. Paano ang mga kaibigan ng night na yon? Alam nila na si Marga ang girlfriend. Tiyak na maghihinala sila, sabi ni PJ. That won't be a problem. Ang story na ginawa namin ni Mishi ay isang whirlwind romance. Matagal na silang nagkakilala. Pero that time, girlfriend niya pa si Marga kuno. Pero dahil sa nagkalabuan na sila ni Marga, naging malaya si Dale. That part is true. And because of Destiny's moho-moho, nagkita sila ulit sa Greece. 2 linggo sila doon, then nagpakasal sila.
Parang Mr. and Mrs. Smith lang sila. Ni Angelina Jolie at Brad Pitt ang pagkakakilala nila. Ew, mushy love story. Not that Angelina Jolie part. I love that movie. Hindi ko lang gusto yung iba, pero wala naman akong magagawa. Paano kung ng mga time na yon, nandito siya sa Pinas at may kasama? Tanong pa ni PJ. Booking na. Matalinong bata talaga tong matanong. Ako na ang sumagot this time. Nope, nasa Greece talaga siya ng 2 linggo. Wala siyang ibang pinagsabihan na pupunta siya doon maliban sa parents niya. Iniwan niya ako sa Greece dahil sa ilang mga bagay na kailangan kong ayusin doon. Sa Monday ang kunwaring pag-uwi ko. Nauna siyang umuwi at ng panahong yon, nangyari ang aksidente niya. Great planning. Napangiti na lang ako. Kahit na hindi ko naman gusto ang sitwasyon ni Knight ngayon, mabuti na rin iyong wala siyang alam. Dahil oras na makaalala siya, good luck to me. Chapter 6. Ayos ka lang? Tinignan ako ni Kuya Ethan mula sa rear view mirror. Katabi niya si PJ na nasa passenger seat habang ako ay sa likod nakaupo ngayon. Nagkibit balikat ako bilang sagot sa tanong niya. Hindi ko pa alam ang dapat kong maramdaman ngayon. Papalahaw ba ako ng iyak o magwawala sa inis? Hays, kahit isa doon ay hindi pwede. Kailangan kong ngumiti kahit na pakiramdam ko, ihahagis ako sa dagat na puno ng pating. Ngayon ang araw na kailangan kong makipagkita kay Dale. Yes, first name basis na. Kailangan kong masanay bago pa ako magkamali kapag magkaharap na kami. Ayon sa mga magulang niya, nagising na siya at nasabihan na tungkol sa kalagayan niya ngayon. And of course, sinabi nila ang tungkol sa akin. Sinamahan lang ako ng 2 to, kahit na kaya ko naman na mag-drive mag-isa. Moral support daw. Married, wife, no freedom. Parang gusto kong ikulong ang sarili ko sa pinakamalapit na kuweba. Wala naman sigurong masama kung hindi talaga kami best friends ng salitang kasal, di ba? 18 pa lang naman ako, at karapatan ko naman siguro na maging malaya at gawin lahat ang gusto ko. Kahit na sabihin mong hindi naman totoo ang mga mangyayari sa misyon na to, hindi pa rin maiaalis nun ang katotohanan na kailangan ko talagang magpanggap na isang ulirang asawa. Napatingin ako sa labas ng bintana nang maramdaman kong huminto na ang sinasakyan namin. Napabuntong hininga ako. This is it. Binuksan ko ang pinto at lumabas. Tinulungan ako ni PJ na ibaba ang suitcase ko. Pagkatapos ay sumakay na siya ulit ng sasakyan. Maya-maya ay ibinaba niya ang bintana at nginisihan ako. Ingat ka, Mrs. Knight. Sabi ni PJ na may kasama pang kindat. Gusto ko siyang batuhin ng sapatos. Pero umirap na lang ako at tumingin ako kay Kuya. Bye Kuya, bye pangit. Naglakad na ako papasok. Inulit-ulit ko sa isip ko ang istorya na binuo namin nila Kuya. Mamaya kasi may makalimutan ako. Una, nagkita kami sa bar, which is true. Tapos, naulit ang pagkikita na iyon sa Greece. Napatigil ako nang muntik ko nang malagpasan ang room kung saan nandoon si Dale. Room 103. Kumatok ako. Pasok. Mukhang nanay ni Dale iyon. Bantay sarado talaga siya ng mga magulang niya. I wonder kung dumalaw na si Marga. Kung sabagay, kahit na pumunta pa siya, hindi din naman siya haharapin ni Dale. Una, dahil hindi siya nito natatandaan, at pangalawa, sinisiraan ng mga magulang niya si Marga sa kanya. Though I'm not sure kung matatawag mo pang paninira kung totoo naman ang sinasabi nila. Pumasok na ako habang hila-hila ko ang mabigat kong maleta. Galing ako noon ng Greece, pero hindi lang naman puro damit ang laman nito. Nasa secret compartment ng maleta ko ang mga baril ko at iba pang mga gadgets. Good evening po. Bati ko sa kanila. Una kong nakita ang mga magulang ni Dale. Ngumiti ako sa kanila. Sumunod na dumako ang paningin ko kay Dale na nakita kong titig na titig sa akin. He looks the same, despite the fact that he just had an accident. Para pa rin siyang anghel na bumaba mula sa langit.
Hi, ikaw pala si Michelle. I'm Sarah Knight, and this is my husband, Alastor. Kinamayan ko sila. Tinignan ko ulit si Dale at titig na titig pa rin siya sa akin na parang kinikilala ako. Acting starts now. You can do this, Strike, ikaw pa. Lumapit ako sa kanya habang pinipilit ko ang sarili ko na umiyak. Hindi naman ako nahirapan. Isipin ko pa lang ang boredom na naabutin ko sa pagiging asawa niya, naiiyak na ako. Pagkaraan lang ay sunod-sunod na ang pagpatak ng mga luha ko. Freedom! My freedom! Oh why, oh why! Dale? Dinagdagan ko pa ng arte ang pagkakasabi ko ng pangalan niya sa boses paraan na parang nanginginig ang boses ko. Pang-famas na ang acting ko ngayon. Umupo ako sa gilid ng kama niya. Kahit na ang gusto ko ay tumalon sa bintana, aaminin ko, I find this man attractive, but my freedom is more important. Kung may girlfriend na overprotective sa boyfriend niya, ganun din ako sa kalayaan ko. Napaangat ako ng tingin nang hinaplos niya ang buhok ko. Masuyo siyang nakatingin sa akin, na animo matagal na kaming magkakilala. I'm sorry, hindi kita agad napuntahan. Kung alam ko lang, kahit nalanguyin ko ang dagat, gagawin ko. Shit na malagkit, ang corny. Please, barilin niyo na lang ako. O kaya, kayo na lang ang pumalit sa akin dito, mas maganda pa. It's okay, baby. Napatigil ako sa pagkukunwarian kong pag-iyak. Baby? Sumilay ang magandang ngiti sa mga labi niya. Parang gusto kong sapakin siya para mabura ang ngiting iyon. Kung ako ang nagising isang araw na wala akong makilala at sasabihin niyo sa akin na may asawa ko, paniguradong hindi ko agad matatanggap yun. Siya? Parang wala lang. Mukhang naturalize na niya ang pagiging playboy. Nalaman ko na meron ka daw sakit. Naalala mo pa ba ako? Tanong ko sa kanya at pinigil ko ang sarili kong pumiksi nang hinawakan niya ang kamay ko. No, I'm sorry baby. Don't worry. Babalik din naman ang alaala ko. I hope not. Ha? Ang sabi ko, I hope so too, honey. Kill me now. Nanlalaki ang mga mata ko nang bigla niya akong hinila at niyakap. Patuloy pa rin ang paghaplos niya sa buhok ko. Hinayaan ko na lang siya at ikinuyom ko ang mga palad ko bago ko pamabali ang buto niya. Ilalabas na daw ako ngayon. Pwede na tayong umuwi sa bahay natin, baby. Sure, I'm glad. I'm not. Hinintay lang namin na i-release siya ng doktor at pagkatapos noon ay nagbiyahe na kami pa uwi sa bahay niya na natatandaan ko pa rin kung paano puntahan. Kahit na isang beses lang akong nakarating doon. Umuwi na ang parents niya sa bahay nila at hindi na sumabay sa amin. Kulang na lang kumapit ako sa gulong ng kotse nila para hindi nila ako iwan sa anak nila na walang ginawa kundi hawakan ang mga kamay ko at yakapin ako. Hindi naman siya masyadong feel na asawa niya ako, no? Baby, sabi ni Mama na sa'yo daw ang mga wedding pictures natin? Yes, ipapakita ko sa'yo mamaya. Tinapos ni PJ ang lahat ng yun. Kung hindi ko lang alam ang totoo, baka naniwala pa ako sa mga larawan nang ipinakita niya sa akin yun. Nang makarating kami sa bahay niya, namin pala, ay inalalayan niya ako sa pagbaba, kahit na siya itong galing sa aksidente. Hindi naman kasi ganun kalala ang mga injury niya, maliban na nga lang sa head injury na natamo niya. Pinapasok na niya ang gamit ko sa mga kasambahay na nagsilabasan nang marinig ang pagdating ng kotse. Ako na lang, sabi ko kay Dale pero nginitian niya lang ako. Hayaan mo na sila. Binitawan ko ang maleta ko nang maalala ko na kailangan ko palang magpaka-demure. As if namang may demure na nagpakasal kuno sa isang lalaki na isang linggo pa lang niyang kilala. Hinila niya ako papunta sa sala at nakangiting tinignan ako. Nag-aatubili na umupo ako sa tabi niya. Gusto kong makita yung mga pictures. Sure. Pilit ang ngiting sabi ko sa kanya. Binuksan ko ang shoulder bag ko at may kinuha ako doon na envelope kung saan naroon ang mga pictures na ginawa ni PJ. Iniabot ko iyon sa kanya.
Mukha siyang excited habang tinitignan ang mga litrato namin. Mukhang authentic yun. Kaya hindi ako natatakot na makahalata siyang hindi yun totoo. We look good together, sabi ni Dale na sumulyap sa akin. Tinanguhan ko lang siya, pilit na ngumiti pabalik. I wonder what our child would look like. Nanigas ako sa kinauupuan ko habang patuloy pa rin siya sa pagtingin sa mga litrato. Sinasabi ko na nga ba? Ilang araw ko nang iniisip kung ano ang kulang dahil pakiramdam ko may makakalimutan kami. Mag-asawa kami. Paano yung honeymoon? May tatawagan lang ako, honey? Sure, aakyat na ako sa kwarto natin. I'll wait for you. Kinindatan niya pa ako, dahilan para umakyat lahat ang dugo sa mukha ko. Tinanguhan ko na lang siya. Sinundan ko siya ng tingin hanggang sa tuluyan na siyang makaakyat. Nagmamadaling hinanap ko ang cellphone ko at tinawagan si Kuya. Kailangan niyang malaman to at kailangan ko ng kausap. I'm on the verge of going crazy. Lalo akong kinabahan ng ilang ring na ay hindi pa rin sumasagot si Kuya. Kuya, sagutin mo to. Kapag hindi mo sinagot, mababaliw ako dito. Mishi? Kuya! Aray, bakit ka nakasigaw? Kuya, paano ang honeymoon? Parang napuno ng kuliklig ang paligid sa katahimikan na namayani sa amin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Hindi din niya naalala ni Kuya ang tungkol doon. Hindi ko naman siya masisisi. We don't do long time missions like this. Kadalasan madalian lang, mabilis. Shit, basag ni Kuya sa katahimikan. Great, just great. Pareho kaming nakalimot. Kahit si Boss at si PJ, mukhang hindi din naisip ang tiny detail na yon. A small but important detail. Kuya, anong gagawin ko? Hindi ka pa ba? Of course not. Natahimik na naman siya. Kahit na ilan na din ang nakarelasyon ko, hindi naman iyon nagtagal. At isa pa, kung hindi magawa ng iba na i-handle ako sa loob ng 3 araw, sira ba ako para ibigay sa kanya ang pinaka-iingat-ingatan ko? Sabihin mo may period ka. As if I can pull that alibi for a whole month or more. At least hindi ngayon. Kuya! I know. We will think of something. Don't worry. Sasabihin ko din ito kay Poseidon nang magawan natin ng paraan. For now, use the period thingy. Bumuntong hininga ako at sumang-ayon na lang. Pagkaraan ng ilang sandali na pag-uusap, nagpaalam na ako sa kanya. Wala na din naman akong magagawa. Gagawin ko ang lahat ng paraan para lang hindi mangyari yun. Pero kapag dumating ang oras na mauubos lahat ng plano ko, for justice, for my parents, I will give up everything, even my own self. Chapter 7. Dahil sa wala naman na akong magagawa ay umakyat na ako ng tuluyan sa magiging kwarto namin ni Dale. As much as I hate it, kailangan na magkasama kami dahil wala pa akong nababalitaan na mag-asawa na magkahiwalay ng kwarto. Sure, aakyat na ako sa kwarto natin. I'll wait for you. Naaalibadbaran na napapiksi ako nang maalala ko ang sinabi ni Dale. May kasama pa yung kindat na nakakadagdag sa nakakaakit niyang ngiti. I'm not immune to his charms, and that's what scares me the most. He's attractive, at bulag lang ang hindi makakakita nun. And I can assure you that I'm not blind. The way I'm attracted to him is different kesa sa mga naging boyfriend ko. I admit that I had been intimate sa ilang nakarelasyon ko, but surely, not that intimate na alam kong iniisip ni Dale. Never pa akong, this is so frustrating. Huminga ako ng malalim, at kumatok ako sa pintuan na nasa harapan ko. Parang chamber ng monster ang tingin ko dun ngayon. Come in. Pumasok ako at inilibot ko ang paningin. Maganda ang kwarto na to. Hindi katulad ng kwarto namin ni Kuya na parang pinasabugan ng bomba sa gulo. Though malaki din ang bahay namin at hindi pa huhuli sa bahay ni Dale. Napatingin ako sa kama at pinamulhan ako ng mukha.
Yung tipo ng kama na napapanood ko sa mga movies, for poster. You don't have to knock, baby. Room naman natin to. Lumapit siya sa akin at inakbayan ako habang nililibot ko ang paningin ko sa kwarto. I blushed when I felt him kiss my cheek. I'm so not blushing over this, like a little girl who had her first kiss. Do you mind if I take a shower? Tanong ko kay Dale at bahagya akong dumistansya sa kanya na hindi naman niya nahalata. No problem. If you want, I could go with you. No! Mukhang nagulat si Dale nang bigla akong sumigaw. Pilit nang ngumiti ako at pinapaypayan ko ang mukha ko na nag-iinit na. I'm making a fool out of myself. Ibig kong sabihin, kaya ko na. Ako na lang mag-isa. Dali-dali akong kumuha ng damit at pumasok sa bathroom. Kaagad na nilak ko iyon. I'm tough as a tiger when I face a bad guys, but I'm scared like a mouse when it comes to Dale. Pakiramdam ko may glitch sa sistema ko sa mga nangyayari sa akin ngayon. I'd never blush, not even when I got my first kiss. Tumapat ako sa shower at pilit kinalma ang sarili ko. Hindi ako pwedeng ipahalata sa kanya ang discomfort ko. I need to calm down because I can't and won't screw this up. This is the only thing I can do for my parents. Nang matapos ako ay nagbihis na ako at lumabas. Naabutan ko si Dale na nagbabasa ng magazine at halatang naghihintay. Tumayo siya nang nakita ako at lumapit na naman sa akin. And again, he hugged me. I think it's our time to have some quality time. Don't you think so? Tumawa na lang ako. A nervous laugh. Ngiting-ngiti na tinapik ko pa siya sa dibdib na para bang nahihiyang dalagita. I'd love to, but I think we can't do that today. It's my time of the month. Oh, some other time then? Kumindat siya katulad ng ginawa niya kanina sa baba. Tumango na lang ako kahit na gusto kong sunod-sunod na umiling. What's wrong with this guy? Kahit nang una kaming magkakilala, hindi na siya tumigil sa pangungulit sa akin. And his every word seems to have some sexual innuendo. What a playboy. He's suffering from amnesia. At yun lang dapat ang iniintindi niya. Mukha nang may madamage sa utak niya. Nakalimutan no na burahin na din ang alaala niya sa pagiging palakero. Napangisi ako nang may maisip. Honey, tawag ko sa kanya. I think it's not good for you to engage on that kind of things. Activities like that might mess up your condition. According to Doc, kailangan mo na daw na mag-heal ng mga sugat mo. Pinigilan kong matawa sa hindi makapaniwala niyang ekspresyon. Tumikim ako at kinalma ang sarili ko. Sana maniwala siya. It's a lame excuse pero malay naman natin, di ba? Kung maniwala nga siya. What? Sinabi yun ng doktor? Yes. And it's not like nagawa na natin yun. Halata ang pagkabigla niya sa sinabi ko. Pero hindi ba ilang linggo din tayong nagstay sa Greece? Yup, pero sa huling araw ng 2 weeks na yon tayo nagpakasal. We just hung out together. At ang sabi mo, pag uwi na lang natin dito tayo magha-honeymoon. Napakurap-kurap siya. Alam ko ang iniisip niya. Mukhang iniisip niya na I might be that important for him to treasure me like that. Dahil ang tipo ng mga lalaking katulad niya ay yung let's talk and jump on my bed kind of man. Well, that's unfortunate. Lihim akong napangiti. Unfortunate for him, but not for me. Gusto kong sumayaw ngayon na di mo naka-goal sa soccer. Tumingin ako sa kanya at nagkunwari ang nalulungkot na para bang iiyak na anumang sandali. Nabahala naman si Dale at hinawakan agad ang pisngi ko. Iyon lang ba ang gusto mo sa akin? Tanong ko sa kanya. Kinikilabutan na ako sa mga pinagsasasabi ko. Kung naririnig lang ako ni PJ, baka nabato na ako nun. Of course not, baby. I'm very sure that's not the only thing I want from you. That's a lie, right? Dahil hindi naman talaga kami nagkakilala. Imposible na may nararamdaman siyang iba sa akin. Maliban na lang para masatisfy ang raging hormones niya. Typical kind of man.
Alam mo ba nang makita kita kanina? There's something I wanted to do with you. Sabi ni Dale at hinaplos ang pisngi ko. Napatitig ako sa nakakahalina niyang mga mata. Ano? This. I stifled a gasp when he leaned down and his lips went down on mine. Chapter 8. Nagising ako nang maramdaman ko ang paghigpit ng mga brasong nakapalibot sa akin. Inaantok pa na napatingin ako sa clock na nasa bedside table. 6:00 pa lang ng umaga.